June Stories presents. Shane, sigurado ka bang maganda dyan sa pinagtatrabahuan mo? Baka naman sinasaktan ka nila dyan. Ayaw ko na lang pumunta kapag ganoon. Anya, hay nako Reyna, nakatagal nga ako dito ng 3 taon eh. Sa tingin mo ba ay aalis ako dito kapag pangit silang makitungo sa mga kasambahay? Tanong ng kaibigan niyang si Shane. Abay malay ko ba? Baka kasi minamaltrato ka dyan at baka gusto mo lang akong ipalit sa pwesto mo para makalaya ka. Anya, ewan ko sa'yo Reyna. Masungit lang ang amo namin pero hindi ka magsisisi. Teka nga, nasan ka ba? Tanong nito sa kanya. Malapit na ako. Hintayin mo lang ako ha. Nasa gate ka ba? Tanong niya. Oo, nandito ako. Ibababa ko lang ang tawag ha. Sad naman ang kanyang kaibigan. Namatay na ang tawag at halos ilang minuto nga lang ay nakarating na siya sa mansyon na sinasabi ng kaibigan. Sobrang laki nito at parang buong barangay ay pwede nang mamalagi sa loob. Reyna! Boses iyo ng kanyang kaibigan kaya agad siyang napangiti. Oh Shane! Sigaw niya pabalik. Mabilis ang takbo ng kaibigan niya kaya agad itong nakarating sa kanyang pwesto. Pagkalapit ay nagkayakapan silang dalawa. Kumustang biyahe? Tanong nito sa kanya. Ayos naman, medyo nahilo lang ako. Sagot niya. O siya, pumasok na muna tayo sa loob para maipaalam na sa'yo kung ano bang magiging trabaho mo. Saad nito, tumango lang siya at inisip ang magiging trabaho. Ang sabi sa kanya ng kaibigan ay kasambahay sila, kaya iyon din ang nasa isip niya na magiging trabaho niya. Dito ka lang muna sa sala, tatawagin ko lang ang mayordoma. Wika nito. Agad nang umalis ang kanyang kaibigan kaya napalibot siya ng tingin. Hanggang ngayon ay namamangha pa rin siya sa disenyo ng bahay. Simple lang naman pero ang gandang tignan. Who are you? Tinig ng lalaki at nang tingnan niya ito ay roon niya nakita ang isang batang lalaki. Sa tingin niya ay nasa 6 o 7 taong gulang na ito. Seryoso ito at kahit bata pa ay makakaramdam ka ng takot dahil sa presensya niya. Hindi niya alam ngunit parang may kung ano sa kanyang puso nang makita niya ang bata. Para bang may naaalala siya sa tuwing nakikita niya mga mata nito. Hi! Masayang bati niya sa bata. Hindi niya alintana ang pagsusungit nito sa kanya. I said, who are you? Ulit nitong tanong. Ako si Reyna Valera. Sagot niya. Babae ka ba ng tito ko? Tanong nito. Ha? Anong babae ka dyan? Magiging kasambahay niyo ako dito. Sagot niya. Tumangu-tangu ang bata at lumapit sa kanya. Bigla itong ngumiti, kaya mas lalo siyang napatulala. Pamilyar ang mga ngiti nito sa kanya. San ko nga ba ito nakita? I'm Clark. Pakilala naman ito. Ngumiti siya at nagkamayan silang dalawa. Masyadong magaan ang loob niya sa bata. Hindi niya naman ito anak at imposible yun dahil virgin pa siya. Oo nga't 25 anyos na siya pero wala pa siyang karanasan sa mga ganoong bagay. Mas gusto kasi niya ang mapapangasawa niya ang unang makakakuha sa kanya kaysa naman sa kung sino-sinong tao lang. Senyorito! Tinig iyon ni Shane kaya pareho silang napalingon ni Clark. Ang ingay mo Shane, pwede bang manahimik ka? Masungit na tanong ni Clark. Hindi niya maiwasan na mamangha sa bata. Sa edad niyang yon ay para bang matanda na ito kung magsalita. Ang sungit din ito. San ba kasi nagmana ang batang to sa kasungitan? Pasensya na po, senyorito. Saad ni Shane at yumuko pa. Inikot lang ni Clark ang kanyang mga mata bago ito umalis. Sumunod ang tingin niya sa bata. Masyado talaga itong masungit. Ikaw na ba ang kaibigan nitong si Shane, iha? Tanong ng matandang kasama ni Shane. Tingin niya ay iyon na nga ang mayordoma, kaya agad siyang tumayo upang magpakilala. Ngumiti siya rito at tumango. Opo, ang pangalan ko po ay Reyna Valera. Sagot niya. Alam mo naman na siguro kung paano mag-alaga ng bata, di ba? Tanong pa nito. Ha? Bata po? Opo, marunong po ako. Sagot niya. Mabuti naman kung ganon. Si Senyorito Clark ang aalagaan mo. At mukhang gusto ka rin naman ni Senyorito.
Simple lang ang magiging trabaho mo sa bahay na to. Yun ay yung bantayan at sundin ng lahat ng utos ni Senyorito Clark. Mamaya ay darating ang boss natin at ipapakilala kita sa kanya. Saad ng matanda. Hindi pa man siya nakapagsasalita nang bigla na lang itong umalis. Nilingon niya si Shane na parang hindi makapaniwala sa sinabi ng matanda. Shane, akala ko ba ay kasambahay ako dito? Bakit bigla ako naging babysitter? Tanong niya. Akala ko rin naman, pero mukhang nakuha mo ang loob ng masungit naming senyorito. Kaya naisip siguro ng mayordoma na gawin ka na lang niyang babysitter. Sagot naman ng kaibigan niya. Kahit na, ang sungit kaya ng batang yun. Alam mo naman na maikli lang ang pasensya ko sa mga masusungit at makukulit. Ay nako, baka mapalo ko lang ang batang yun kapag nagalit ako. Mawalan pa ako agad ng trabaho. Anya, hindi yan. Masungit lang si Senyorito Clark pero magbait din naman yun. Mamaya ay makikilala mong totoong boss natin. Dun ka na lang kabahan. Wika nito. Ha? Bakit naman? Masungit din ba ang boss natin? Tanong nito. Oo, sobrang sungit. Pero huwag ka na lang gagawa ng mali sa harapan niya at magiging maayos ang paglalagi mo rito. Sagot nito. Diyos ko! Mukhang mali yata ang pinasukan niyang trabaho. Maikli lang talaga ang pasensya niya, kaya hindi niya alam kung makakatagal nga ba siya rito sa bago niyang trabaho. Nagtatrabaho lang naman siya para matulungan ng mga magulang niya. Ang ate niya naman ay nagtatrabaho rin pero hindi yun sapat para sa kanilang pamilya. Kaya nga mas pinili niya na lang na tumigil sa pag-aaral at tumulong na lang sa pamilya. Hindi niya akalain na masungit pala ang magiging boss niya. Yun pa nga lang bata ay iba na ang ugali. Paano pa kaya kung yung mismong boss na? Sa tingin niya ay anak ng boss nila si Senyorito Clark, kaya naman parehong masungit ang dalawa. Habang hinihintay ang boss, ay tumulong muna siya sa pagluluto. Tulog din ang binabantayan niya, kaya nakakagalaw pa siya kahit papaano. Naayos niya na rin ang mga gamit niya at dahil nga babysitter siya sa batang si Clark, ay malapit lang ang kwarto niya sa kwarto nito. Mag-isa lang siya roon at malayo sa kwarto niya sa iba pang mga kasambahay. Reyna, ayusin mo nang yung sarili dahil nariyan na si Senyorito Plain. Tinig iyon ng mayordoma. Inayos niya ang kanyang sarili. Bukas pa ang opisyal niyang pagtatrabaho, kaya naman hindi pa siya nagsusuot ng uniforme. Naglakad na ang mayordoma kaya sumunod siya dito. Pumunta sila sa sala at doon ay nakita niya ang isang lalaking may binabasang files. Seryoso lang ito habang nagbabasa. Hindi niya maiwasan na humanga sinong tinataglay nitong anyo. Masyado itong gwapo sa kanyang paningin at kahit sino naman sigurong babae ay pupuruhin din nito. Makapalang kilay, medyo singkit ang mga mata. Matangos ang ilong at medyo mapula ang labi na akala mo ay naglagay ng lipstick. Malinis din ang gupit nito at talagang bumagay sa kanya. Sa madaling salita, gwapo ang boss niya. Senyorito Klein, magandang gabi po. Bati ng mayordoma. Umangat ang tingin ng boss nila at mas lalo siyang humanga pero nakakatakot ang presensya nito. Ibinaba pa nito ang mga papeles na hawak saka siya tiningnan. Manang Dolores, wika nito. Siya nga po pala si Reyna Valera at siya pong mag-aalaga sa pamangkin yung si Senyorito Clark. Saad ng mayordoma. Pamangkin? Ibig sabihin, hindi nito anak ang bata? Ngunit sino nga ba ang mga magulang nito? Dahil sa malalim na pag-iisip ay hindi niya namalayan na lumapit na pala ang boss niya sa kanya. Nagulat na lang siya nang umangat ang tingin nito at doon ay nagkasalubong ang mga mata nila. Kaya mo bang alagaan ang pamangkin ko? Tanong nito. Opo, kaya ko po. Sa katunayan nga po, Senyorito, agad po siyang kinausap ni Senyorito Clark. Mukhang magaan po ang loob niya kay Reyna. Sabat ng mayordoma. Nagtataka siya sa mga sinasabi ng mayordoma. Bakit nga ba big deal ang pagkausap sa kanya ng bata? Ganun ba? Tanong ni Senyorito Clark at saka ito ngumisi. Nakakatakot ang ngising yon pero katulad kanina ay humanga ulit siya. Anong sinabi sa'yo ni Clark? Tanong nitong muli. Nagpakilala lang po siya sa akin, Senyorito. Sagot niya. Mukhang gusto ka nga ng pamangkin ko. Hindi siya nagpapakilala kahit kanino. Well, mukha namang mapagkakatiwalaan kita kaya
Sa'yo ko na ipag-aalaga ang pamangkin ko. Isa lang ang ayaw kong gawin mo. Yun ay traidorin mo ko, pero kapag ginawa mo yun, ay hindi mo magugustuhan na magiging paruso ko para sa'yo. Saad nito, hindi niya maiwasan na makaramdam ng takot. Mukhang hindi basta-basta ang taong to. Na para bang bawat salita na lumalabas sa bibig mo ay dapat kang matakot. Asahan niyo pong hindi ko kayo tatrigdorin, senyorito. Aalagahan at babantayan ko po si senyorito Clark. Anya, mabuti naman kung ganun. Ayaw kong mapahamak ang pamangkin ko. Anito? Yan ang huling pag-uusap nila ng boss niya dahil kinabukasan ay wala na ito. Tulog na lamang ang kanyang alaga pero agad na siyang nagluto ng makakain nito. May pasok pa kasi ito mamaya. Nang matapos siyang magluto ay agad na siyang pumunta sa kwarto ng alaga niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita ang alaga. Kinukusot pa nito ang kanyang mata at tila ba'y kakagising lang. Good morning, senyorito. Bati niya. Naglakad siya papunta sa table at inilagay doon ang pagkain. Umupo siya sa tabi ng bata at inayos ang medyo magulo nitong buhok. Nagulat siya nang biglang yumakap ang bata sa kanya. Good morning. Bati nito pabalik. Kain ka na, senyorito. May pasok ka pa mamaya. Saan niya? Clark. Wika nito. Ha? Clark na lang itawag mo sa akin. Ayaw ko ng senyorito. Sagot nito. Kahit na naguguluhan ay tumango na lang siya. Masungit pa rin ang boses nito. Pero hindi na katulad nung una silang nag-usap. Tumagal pa ng ilang minuto ang pagkahilig nito sa kanya at bigla na lang kumain. Tumingin ito sa kanya at biglang namunga. Alam niya ang gusto nitong gawin. Nais nitong magpasubo sa kanya. Umalis siya saglit sa kama at kinuha ang pagkain. Sinubuan niya ang bata at agad naman itong tinanggap. Halos 20 minuto itong nagpakain at pagkatapos ay agad niya ng pinaliguan at binihisan. Shane, mauuna na kami ni Clark. Nandiyan na ba ang driver niya? Tanong niya. Alam niya na may personal driver ang alaga. Ngayon ay papasok na ito at kailangan niyang bantayan. May 5 bodyguard din ito. Ngunit hindi niya nalang pinansin dahil si Clark lang naman ang aalagaan niya. Teka, Clark? Yun ang tawag mo sa kanya? Tanong ni Shane. Ha? Oo, yun kasi ang gusto niyang itawag ko sa kanya eh. Sagot niya. Ikaw na talaga, girl. Diyos ko, first time to ah. Bakit sa'yo ay hindi masyadong nagsusungit ang batang yan? Iba na talaga kapag magaganda. Saad nito. Ewan ko sa'yo, Shane. Mauuna na kami at baka magsungit na naman ang alaga ko. Anya, sakto naman ang pagbaba ng alaga niya. Sumunod siya rito at pinagbuksan sila ng pinto ng isang bodyguard. Halos ilang minuto lang ang naging biyahe nila at agad nang nakarating sa school na pinapasukan ni Clark. Agad na silang bumaba sa kotse at sinundan niya lamang ang bata. Hindi niya kasi alam kung saan ang classroom nito at nang makarating doon ay pinagtitinginan sila ng mga bata. May mga nakikita rin siya na mga katulad niyang babysitter. Seryoso lang ang mukha ni Clark at mukhang ayaw nga nitong lapitan ng ibang bata maliban na lang sa batang babae na nakatitig sa mga ito. Good morning, Clark! Bati rito ng isang batang babae. Ngunit ang alaga niya ay tiningnan lang ito at sinungitan pa, kaya hindi niya maiwasan na matawa na lang. Ang sungit talaga ng alaga niya. Pero pagdating sa kanya ay palaging itong nagpapalambing kahit na may pagkamasungit pa rin. Magtatanghali na at binabantayan niya pa rin ang kanyang alaga. Pagpatak ng 12:00 ay tapos na ang oras nito. At mag-aalas 12 na rin naman. Kaunting oras na lang at makakauwi na rin sila. Kanina pa kasi siya nababagot habang naghihintay na matapos ang klase ng bata. Hay! Tinig iyon ng lalaki nang lingunin niya ito. Ay roon niya nakita ang isang lalaking nakangiti sa kanya. Hello. Bati niya. I'm Renz. Anong pangalan mo? Tanong nito. Tumabi ito ng upo sa kanya kaya napaiusod siya. Hindi niya ugaling makipag-usap sa mga hindi niya kilala pero ayaw niya namang magmukhang bastos kaya ngumiti na lang din siya sa lalaki. Ako si Reyna. Sagot niya. Ngayon lang kita nakita dito. Saad nito. Ngayon lang naman kasi ako pumunta dito kaya malamang ay ngayon mo lang din ako makikita. Pagtataray niya. Tumawa ang lalaki at para bang hindi makapaniwala sa naging sagot niya.
Lumalabas na naman ang pagiging mataray niya. Wala siya sa mood ngayon, kaya pasensyahan na lang sila ng lalaking ito. Sungit mo naman. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo eh. Sabi nito. Pasensya na. Ayaw ko lang talaga makipag-usap sa mga hindi ko naman kilala. Anya, pero nakipagkilala naman ako sa'yo at nagpakilala ka rin naman sa akin. Pangangatwiran nito. Pero hindi pa rin kita kilala. Malay ko ba kung bigla mo na lang akong kidnapin palabas ng school? Saan niya? Tumawa ang lalaki na tila ba'y naaaliw sa mga sinasabi niya. Reyna, gusto ko lang talaga kita maging kaibigan. Huwag ka magalala dahil hindi ko naman yung gagawin sa'yo. Wika nito, kaya napatango na lamang siya. Mabuti naman kung ganun. Wala ka mapapala sa akin. Mahirap lang ako. Marami akong sakit sa katawan kaya hindi mo ako mapapakinabangan. Anya? Ang lawak naman ng imagination mo, Reyna. Wika nito at tumawa na naman. Sumimangot na lamang siya habang ang lalaking ito ay kanina pa tumatawa. Nagmumukha na siyang clown dahil sa tawa nito at ang ibang mga babysitter ay napapatingin na sa gawin nilang dalawa. Nahihiya na siya pero hindi niya naman masaway ang lalaki. Bakit mo kinakausap ang mami ko? Boses yon ng alaga niyang si Clark kaya nilingon niya iyon. Bahagyang may pawis sa noo ang bata kaya kinuha niya ang kanyang panyo at pinunasan ng noo ng alaga. Kita niya ang munting pagngiti nito habang nagpupunas ng pawis. Hi, Little Lazaro. Kumusta ka na? Tanong ng lalaking katabi niya. Mukhang magkakilala ang dalawa. Don't talk to me. Masungit na sagot ni Clark kaya napatawa na lang siya. Nagmana talaga ng kasungitan si Clark sa tito nito kaya hindi na siya nagtataka. Clark, hindi tama na sagutin mo siya ng ganun. Mas matanda siya sa'yo kaya dapat lang na igalang mo siya. Anya, I hate him. Kahit pa 50 years old na siya, hindi ko siya igagalang. Sagot ni Clark. Hayaan mo na Reyna. Sanay na akong palaging ganyan ng trato sa akin ni Little Lazaro. Mana yan sa ama at sa tito niya kaya ganyan. Wika ni Renz. Ay nako Clark, umuwi na nga tayo. Ipagluluto kita ng masarap na merienda. Anya? Hindi siya sinagot ng bata kaya kinuha na lang niya ang bag nito. Nakita niyang nakatitig ito sa kanilang dalawa. Mauna na kami sa inyo, Renz. Paalam niya. O sige, mag-iingat kayong dalawa. Sad nito. Mami, tara na. Nagugutom na ako. Sigaw naman ni Clark na nauna nang naglakad sa kanya. Kumaway lang siya kay Renz at naglakad na siya papunta sa direksyon ni Clark. Kinapa niya ang likod nito at hindi naman pawisan kaya itinago na lang niya ulit ang panyo sa bulsa. Bakit nga pala mami ang tawag mo sa akin kanina? Tanong niya. Hindi siya nakasuot ng uniforme dahil ayaw niyang pasuotin ang alaga niya. Masungit na nga bosi pa. Kilala ko ang taong yun mami. Mahilig siyang maglaro sa mga babae. Kaya ayaw kong madamay ka sa mga ginagawa niya. At isa pa, gusto kitang tawaging mami. Bakit? May angal ka ba? Tanong nito. Ay nako Clark. Kung gusto mo akong tawaging mami, dapat gumagamit ka rin ng po at opo sa akin sa tuwing kinakausap mo ko. Higit na mas matanda ako sa'yo kaya dapat lang na igalang mo ko. Anya, nakita niyang sumimangot ang bata kaya napatawa na lang siya. Mukhang hindi nito gusto ang ideyang gagalangin nito ang mga nakakatanda kaysa sa kanya. Tigilan mo yung kakanguso mo, Clark. Kulang na lang ay sabitan ko yan ng kaldero. Dagdag pa nito. Hindi niya alam ngunit talagang magaan ang loob niya sa bata na kahit nagbibiro ito ngayon ay ayos lang. Kahapon lang naman sila nagkakilala pero kung mag-usap sila ngayon ay parang higit pa nila ang matagal na magkaibigan. Shut up, Mommy! Umuwi na nga lang tayo at nagugutom na ako. Sagot nito. Oo na po, kamahalan. Anya at tumatawa pa. Katulad kanina ay halos ilang minuto lang ang kanilang naging biyahe. Pagkadating nila sa mansyon ay binisisan niya muna ang alaga bago sila dumiretso sa kusina. Doon ka na lang kaya muna sa sala. Maglaro ka muna doon para naman hindi ka mabagot dito sa kusina. Anya, umiling ito at itinaas ang parehong kamay. Wala siyang nagawa kundi buhatin ito at ilagay sa isang bangko. Matigas din pala ang ulo ng batang to. Ayaw ko.
Manonood lang ako sa'yo dito magluto. Sagot nito. Tumango na lang siya at nagsimulang magluto. Banana Q lang naman yun at hindi niya alam kung kumakain ba ang alaga niya ng mga pagkain katulad ng ganon. Pero kung hindi, ay pipilitin niya ito. Banana Q kasi ang isa sa mga paborito niyang pagkain. Tito! Sigaw ni Clark kaya napalingon na lang din siya sa likod. Mula sa pinto ay naglakad ang isa pa niyang boss, si Senyorito Klein. Hey Clark, kamusta ang school? Tanong nito sa pamangkin at umupo sa tabi ng bata. It's okay, Tito. Nilapitan ni Magno si Mami kanina. Sagot ng bata. Mami? Sinong Mami? Nagtatakang tanong ng Senyorito Klein niya. Kahit nga siya ay naguguluhan din kung bakit Mami ang tawag ng bata sa kanya. Ang nagtataka rin siya kung nasaan ang mga magulang nito. Si Rina, Tito. Siya ang Mami ko. Sagot ng bata. Gusto niyang matawa dahil sa naging sagot ng bata. Kahit pala ang tito nito ay hindi ginagalang. Ramdam niya ang titig ng kanyang Senyorito Klein at pilit niya itong hindi pinapansin. Tuloy lang siya sa ginagawa at hinayaan ang magtito na mag-usap. Clark, hindi naman siya ang Mami mo. Bakit mo siya tinatawag na ganun? Tanong ni Senyorito Klein. Gusto ko nga siyang tawagin ganun eh. Masungit na sagot ng bata. Napailing na lang siya sa naging sagot nito. Masyado talaga itong masungit at kung umasta ay parang matanda na. Clark, hindi ka dapat ganyan sumagot sa tito mo. Hindi mo na nga ako ginagalang eh. Pati ba naman ang tito mo? Tanong niya. Kita niya ang pagmuso ng bata kaya natawa na lang siya. Ang isa pa naman niyang boss ay nagtatakang tumingin sa kanilang dalawa at tila ba'y hindi makapaniwala sa naririnig at nakikita. Reyna, mag-uusap tayo mamaya. Wika ni Senyorito Klein na tinanguan niya lamang. Nagpatuloy siya sa pagluluto at nang matapos ay pinakain na ang alaga. Masaya siya dahil nagustuhan nito ang kanyang niluluto at halos maubos na nga ito. Baby Clark, kakausapin ko lang ang tito mo ah. Maiwan mo na kita dito. Anya? Sige, pero bumalik ka dito ah. Sagot nito kaya tumango na lang siya. Iniwan niya na ang bata at nagmamadaling naglakad papunta sa opisina ng boss niya. Pagkarating doon ay agad siyang kumatok sa pinto at pumasok. Hindi niya alam kung bakit siya nito pinapatawag. Hindi naman siguro siya mawawalan ng trabaho dahil lang sa paraan ng pagkausap niya sa bata. Senyorito Klein, bakit niyo po ako gustong makausap? Tanong niya. Umpo ka muna, Reyna. Sagot nito, kaya sinunod niya ang utos ng boss. Senyorito Klein. Anya, bakit Mami ang tawag sa'yo ng pamangkin ko? Tanong nito. Hindi ko rin po alam, senyorito. Nagulat na lang din po ako na bigla niya akong tinawag na ganon kanina. Matapos niya ako makitang nakikipag-usap kay Renz. Sagot niya. Renz? Si Renz Magno? Tanong nito. Ako po, senyorito. At isa pa po, ayaw niya rin akong tawagin niyang Senyorito Clark. Kaya Clark ang tawag ko sa kanya. Sagot niya. Kung ganon, Klein lang din ang itawag mo sa akin. Wika nito. Ha? Bakit naman po, senyorito? Tanong niya. Yun ang gusto ko eh. May angal ka ba? Masungit nitong tanong. Napailing na lang siya dahil sa sinabi nito. Talagang ang magtito sila ng alaga niya. Parehong masungit. Mabuti na lang at hinanda niya ang mahaba niyang pasensya para sa magtito na ito. Sige po. Klein, iyon din po bang sasabihin niyo sa akin? Tumango ito kaya nagsimula na siyang maglakad, ngunit lalabas na sana siya nang tawagin siya ng boss. Reyna! Sigaw nito. Bakit po? Tanong niya at nang lingunin niya ay halos maduling siya dahil sa lapit ng kanilang distansya. Kaunting galaw na lang niya ay maghahalikan na silang dalawa. Mababaliw ako kapag hindi ko to ginawa. Sagot nito. Naguguluhan siya sa sinabi nito ngunit agad na nanlaki ang mga mata nang bigla na lang siya nitong halikan. Hindi siya makagalaw at nag-iisip kung bakit siya hinahalikan ng boss. Halos tumagal ng 1 minuto ang halikan nilang dalawa at wala siyang ibang ginawa kundi mapatulala lamang sa lalaking halos kainin na ang kanyang labi. Lumabas ka na, Reyna, bago pa ako tuluyang mawalan ng kontrol sa sarili ko. Anito, tulala lang siya hanggang sa makalabas siya ng opisina nito at dumiretso sa sala.
Nakita niya roon si Clark na nag-aayos ng assignment. Mommy, bakit ang tagal mo sa opisina ni Tito? Tanong nito. Uminit ang pisngi niya at hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sasabihin niya bang hinalikan siya ng tito nito kaya napatagal siya? Mommy! Muli nitong sigaw. Ha? Ano kasi? Wala naman. Kinausap niya lang ako. Sagot niya. Tumabi siya sa bata at tiningnan ang ginagawa nito. Halos 5 minuto lang ang lumipas at dumating naman sa sala ang boss niya. Hindi siya makahinga ng maayos, lalo pa at tumabi ito sa kanya. Naramdaman niya na lang din ang pagsandal ng braso nito sa sandalan ng kanyang upuan. Tito, anong pinag-usapan niyo ng mami ko? Tanong ng alaga niya. Mukhang hindi ito matatahimik hanggat hindi nasasagot ang tanong. Clark, may sinabi lang ako sa mami mo. Sagot nito. Inagaw mo lang ang mami ko eh. Sagot naman ng bata. Hindi ko inagaw ang mami mo, Clark. Magsagot ka na nga lang ng assignment mo dyan. Sabi naman nito. Ang pangit mo, tito. Wika ni Clark, kaya napatawa na lang siya. Patuloy sa pagsasagot ng assignment si Clark habang siya ay pinagmamasdan lang ito. Ang boss niya naman ay ramdam niyang kanina pa siya tinitingnan, kaya naiilang siya. Ramdam niya rin ang pagbilis ng tibok ng puso niya dahil sa ginagawa nito. Senyorito, tigilan niyo na po ang kakatitig sa akin. Mahina niyang bulong. Bakit ko naman gagawin yun? Gusto ko tang titigan eh. Aangal ka? At saka, hindi ba't sinabi ko, Clay na lang ang itawag mo sa akin? Maangas nitong tanong. Nagsimula na siyang mainis dahil sa naging sagot nito. Masungit na nga, mayabang pa. Sa tuwing nagtatanong siya ay palagi itong nagsusungit. Mabuti na lang at hindi pa nauubos ang pasensya niya. Naiilang ako sa mga titig mo. Bus kita. Kaya natural lang na senyorito po ang itawag ko sa inyo. Sagot niya. Bakit si Clark ay hindi mo naman tinatawag na ganyan? Tanong pa nito. Iba po si Clark sa inyo. Bata yan at palaging gusto ang nasusunod. Ikaw ay matanda ka na po kaya dapat na igalang kita. Sagot niya. Kahit pa matanda ako pa rin ang boss mo. Kaya kapag sinabi kong tawagin mo ako sa pangalan ko, gagawin mo. Naiintindihan mo? Tanong nito. Kahit na naiinis ay tumango na lang siya. Ayaw niya nang makipagtalo pa rito. Para na silang aso at pusa dahil sa ginagawa nila. Busy siya sa paghahanda ng hapunan. Pagkatapos kasing magsagot ng assignment ng kanyang alaga ay natulog ito. Kaya naman nagdesisyon siyang samahan na lang sa pagluluto ang kaibigan niyang si Shane. Hoy Rina, narinig ko yung usapan niyo kanina ng boss natin ha? Biglang saad ng kaibigan niya. Ha? Anong sinasabi mo, Shane? Kung tingnan mo ko dyan parang may nagawa akong isang malaking kasalanan. Anya, pinilit niyang maging normal sa harapan ng kaibigan kahit pa kinakabahan na siya. Maging siya rin naman kasi ay hindi makapaniwala sa mga nangyari sa kanya kanina sa loob ng mansyon. Ni hindi pa siya tumatagal ng 1 linggo pero ang dami na agad nangyari. Kabilang na roon ay ang halikan siya ng boss niya. Hindi niya alam kung bakit siya nito hinalikan. At sa katunayan niyan ay iyon ang first kiss niya. At mismong boss pa niya ang nakakuha. Ay sus! Palusot ka pa dyan, Reyna. Siguro may gusto sa'yong boss natin kaya ganun na lang pakikipag-usap sa'yo. Maski nga ang masungit nating little boss ay mabait sa'yo eh. Narinig ko pa nga na mami daw ang tawag sa'yo ng bulingkit na yon. Wika nito. Ay nako Shane, kung alam mo lang, ang sungit kaya ng boss natin, sinusungitan niya nga rin ako eh. Anya? Oo nga, masungit nga siya. Pero ngayon ko lang siya nakitang lumapit sa mga katulong dito sa mansyon. Halos ayaw nga niyang mapalapit sa kahit na sinong babae. Para bang may allergy to kung makalayo sa tuwing nilalapitan namin siya. Paliwanag nito. Kahit na, masungit pa rin siya sa akin. Wika niya. Sus! Huhulaan ko, ilang buwan lang ang makaraan, magkakaroon kayo ng relasyon. Saad nito. Tumigil ka nga dyan sa mga sinasabi mo, Shane. Mamaya ay may makarinig pa sa atin at sabihin na ilusyonada ako. Anya? Uy, Reyna, baka nakakalimutan mong manghuhula ako sa lugar natin dati. Lahat ng hula ko ay tumatama at malakas ang pakiramdam ko na may gusto sa'yo si Senyorito Klein. Pupusta ako sa love story niyong dalawa. Wika nito.
Ewan ko sa'yo, Shane. Sabi na lang niya. Nga pala, kamusta na ang ate Rhea mo? Tanong nito. Napabuntong hininga na lang siya nang marinig ang pangalan ng kanyang ate. Isa pa pala yun sa mga pinoproblema niya. Ayos naman na si ate. Nagtatrabaho siya para makatulong sa amin ni nanay at tatay. Sagot niya. Naawa talaga ako sa ate mo, Rina. Sana lang ay matagpuan niya na ang anak niya. Hay nako. Kapag nakita na natin ang lalaking nakabuntis at kumuha sa anak niya, talagang kukulamin ko yun. Saad nito kaya napatawa na lang siya. Maging siya naman ay gustong makita kung sino ang nakabuntis sa ate niya. Pagkapanganak kasi nito ay bigla na lang nawala ang pamangkin niya at nalaman nila na kinuha ito ng ama. Sanggol pa lang noong una niyang masilayan ang pamangkin kaya hindi niya alam kung ano na ang itsura nito ngayon. Pagkatapos nilang magluto, ay hinanda na ni Shane ang pagkain. Siya naman ay pumunta sa kwarto ng alaga. Naabutan niya itong naglalaro ng cellphone kaya nilapitan niya ito. Clark, kakain na. Anya, tumingin sa kanyang bata at binantayan ang cellphone. Itinaas din ito ang kamay kaya binuhat niya ito. Hindi naman gaanong mabigat ang bata kaya ayos lang na buhatin niya ito. Kanina ka pa ba gising? Tanong niya. Kagigising ko lang po, Mami. Wait, where's Tito Klein? Tanong nito. Hindi ko alam. Siguro ay nasa opisina niya. Sagot niya. Tawagin natin siya, Mami. Paniguradong kanina pa po yung nagtatrabaho. Baka nakaligtaan na niyang kumain. Saad ito. Hindi niya maiwasan na mapangiti sa sinabi ng bata. Close talaga sila ng tito nito. Nagtataka lang siya kung nasaan nga ba ang mga magulang ng bata. Gusto niyang magtanong pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Baka kasi ay may nangyari lang kaya ang tito nito ang nag-aalaga sa kanya. Gaya nga ng sinabi ng bata ay pinuntahan nila ang tito nito sa opisina. Naabutan pa nila itong abala sa pagbabasa ng mga papeles. Hey tito, kakain na raw tayo. Wika ni Clark. Tumingin sa kanila ang lalaki at napakunot ang noo nang makita siyang karga ang bata. Bakit nagpapakarga ka, Clark? Bumaba ka nga dyan. Mabigat ka. Saad ng lalaki. Mami, mabigat ba ako? Tanong ng bata nang bumaling sa kanyang paningin nito. No baby, magaan ka nga eh. Dapat ay palagi kang kumain ng mga masusustansyang pagkain para tumaba ka. Sagot niya. Baby? Sigaw ng lalaki kaya pareho silang napatingin dito. Oo tito, baby or Clark ang tawag sa akin ni Mami. May problema ka ba doon? Tanong naman ni Clark. Matanda ka na para tawaging baby Clark. Sagot ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit nagagalit ito sa tawag niya kay Clark. Para sa kanya ay wala naman yung problema. I don't care. Kumain na lang tayo, tito. Wika ng bata. Hindi na rin siya sumagot at tumalikod na lang. Pagdating sa kusina ay nakita niya pa ang kaibigan na ngumingiti at parang kinikilig pa. Ibinaba niya ang bata sa upuan nito at nagsandok ng pagkain. Reyna, sandukan mo ako ng pagkain. Wika ng boss niya. Kahit na naiinis ay sinunod niya ang utos nito. May kamay naman kasi ito, pero bakit kailangan siya pang magsandok ng pagkain nito? Pagkatapos niyang gawin ang ipinag-uutos nito, ay lumapit ulit siya sa bata. Mami, subuan mo ko, please. Wika ng bata na agad naman niyang sinunod. Nakakailang subo pa lang siya sa bata nang bigla na lang nabaling ang atensyon niya sa boss nang bigla itong tumikim. Reyna, hayaan mo na si Clark. Nag-iinarte lang ang batang yan. Malaki na siya kaya dapat lang na matuto na rin siyang kumain ng siya lang. Wika nito. Shut up, tito! Wika naman ni Clark. Nais niyang matawa dahil sa sinabi ni Clark. Ang sungit talaga ng batang ito kahit kanino. Mami, subuan mo na ako ulit. Sagot ni Clark at ngumanga. Ngumisi na lang siya bago tiningnan ng boss na tila ba ay hindi makapaniwala sa sinagot siya ng pamangkin niya. Palaging ganoon ang routine niya sa mga nakalipas na mga buwan. Palagi lang siyang nagbabantay sa alaga. Ang boss naman niya ay palagi rin siyang sinusungitan pero minsan ay para itong pusa na nagpapalambing sa kanya. Ngayon nga ay magkaharap sila ng alaga niya. Nais nitong mamasyal sa mall pero hindi niya alam kung pwede ba itong lumabas. Kanina pa ito nagmamaktol
at hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya. Clark, hindi nga kasi pwede. Wala ang tito mo kaya hindi ko alam kung maaari kang lumabas. Pagpapaliwanag niya. Tawagan mo siya. Sabihin mong lalabas tayo. Sagot nito. Ay naku Clark, ako kasi ang malalagot sa tito mo kapag napahama ka sa labas. Gusto mo bang matanggal ako sa trabaho kapag may nangyaring masama sa iyo sa labas? Tanong niya. Hindi, pero gusto kong lumabas. Nito. Inilagay pa nito ang kamay sa dibdib na tila ba'y pinapagalitan siya. Sumasakit ang ulo niya sa batang ito. Ano nangyayari dito? Boses iyon ng boss niya, kaya napahinga na lang siya. Mabuti na lang at nandito na ang boss niya. Klein, kausapin mo nga tong pamangkin mo. Saad niya. Why? Ano yun Clark? Tanong nito sa pamangkin. Gusto kong pumunta sa mall ngayon. Sagot nito. What? Alam mong delikado Clark. Hindi ka pwedeng pumunta sa mall ngayon. Dito ka na lang sa bahay. Saad ng kanyang boss. No! Gusto ko pumunta sa mall. Ngayon na! Sigaw ng bata. Fine. Reyna, bihisan mo na makulit na batang to. Sasama ako sa inyo. Wika ng boss. Tumango na lang siya at binuhat ang alaga. Kita niya ang waging ngiti nito, kaya napatawa siya. Masyadong spoiled na bata. Ikaw talaga. Ang sungit mo sa tito mo. Anya, gusto ko lang naman lumabas ng mansyon eh. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ni Shane. Sagot nito. Ewan ko sa'yo Clark. Bawas-bawasan mo nga yung pagiging masungit mo. Huwag mong gayahin ng tito mo na parang na-menopause na. Anya, hindi ito sumagot kaya binihisan niya na lang. Pagkatapos ay lumabas na silang dalawa upang puntahan ang boss niya. Nang makarating sa garahe ay agad na silang sumakay. Marami rin ang bodyguards na sumusunod sa kanila. Napaisip siya. Siguro nga ay sobrang yaman ng mga tao ito. Kaya kailangan talaga ng mga bantay. Alam niyang delikado ang buhay ng mga mayayaman. Kaya bakit nga ba siya nagtataka na kailangan nila ng bodyguard? Pagkarating nila sa mall ay tumalon-talon ang kanyang alaga na tila ba ay nasisiyahan. Para itong ibon na nakawala sa hawla. Kaya hindi niya mapigilan na mapangiti. Ang totoo niya ay ito rin ang unang pagkakataon na lumabas siya sa mansyon kaya natutuwa rin siya. Masaya ka ba? Bulong ng kanyang boss. Nilingon niya ito at bahagyang umiti. Masaya siya dahil sa wakas ay nakapunta na rin siya sa mall. Oo naman. Sagot niya. Mabuti naman kung ganun. Sundan na natin si Clark at baka makawala pa ang batang yun. Nito. Tumango siya at naglakad na rin papunta sa direksyon ng alaga. Una ay nag-shopping lang sila ng kung ano-ano. Maging siya ay binilhan din ang mga damit ng boss niya. Kahit anong tanggi niya ay nagpupumilit pa rin ang mga ito. Sinamahan pa ng kanyang mga alaga, kaya wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang mga binili sa kanya. Nagugutom na ako. Pagmamaktol ng kanyang alaga. Halos 1 oras na rin kasi sila naglalakad-lakad at marami na silang nabili. Saan mo gusto kumain, baby? Tanong niya. Hindi ko alam. Basta gusto kong kumain. Sagot ng alaga niya. Sa huli ay sa isang restaurant silang kumaing 3. Nag-enjoy ka ba, Clark? Tanong ni Klein. Yes, tito. Sagot ng bata habang sinusubuan niya ito ng pagkain. Halos ilang minuto lang at natapos na rin silang kumain, ngunit nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Mamaya pa ba tayo uuwi? Tanong niya. Bakit? May pupuntahan ka pa ba? Tanong ni Klein. Sa CR lang naman. Sagot niya. Okay, hintayin ka na lang namin dito ni Clark. Wika nito. Tumango siya at pumunta sa CR. Pagkarating doon ay agad siyang umihi. Hindi pa man siya tapos maghugas ng kamay ay agad siyang nakarinig ng putukan sa labas. Ano yun? Diyos ko! Clark! Klein! Sigaw niya. Hindi niya alam pero kinakabahan na siya dahil sa naririnig na putukan. Alam niyang putok ng baril yun at nasa loob pa ng restaurant ang boss at alaga niya. Tinapos niya na ang paghuhugas ng kamay at lumabas sa CR. Maraming mga nakaitim na lalaki at nakikipagbarilan sa mga tauhan ng boss niya. Yumuko siya at pilit na makipagsiksikan sa mga taong tumatakbo. Kailangan niyang puntahan ng boss at alaga niya. Klein! Clark! Nasaan na ba kayo? Sigaw niya.
Labis ang takot na nadarama niya pero gusto niyang puntahan ang boss at alaga. Hindi pwedeng umalis na lang siya nang hindi alam kung ano ang kalagayan ng dalawa. "Reyna, nasan ka?" Tinig iyon ng boss niya kaya nabuhayan siya ng loob. Ibig sabihin lang nito ay buhay pa ang boss niya. Sinundan niya ang boses na iyon at nang makita ang mesa na nakataob ay agad siyang lumapit dito. Nakita niya roon ang kanyang alaga at boss. Nakikipagbarilan ito at tila ba ay pinoprotektahan ng pamangkin. "Klein! Clark!" Sigaw niya. "Humuko ka lang, Reyna. Ilalabas ko kayong dalawa ni Clark dito. Bakit kasi ngayon pa sumugod ang mga to kung kailan may family bonding tayo?" Galit na saad ni Klein. Natatakot na siya pero kailangan niyang magpakatatag. Natulala na lang siya na makitang naglabas ng panibagong baril ang boss niya. Para bang sanay na ito makipagbarilan at kada putok ng baril ay tumatama sa mga kalaban. Lumapit siya sa alaga at niyakap ito. Hindi umiyak si Clark at parang sanay na ito sa ganitong sitwasyon. Nagpatuloy ang barilan hanggang sa humupa na rin ito. Sa tingin niya ay naubos na rin ang kalaban nila. Nang tingnan niya ang kanyang boss ay wala man lang itong tama ng baril sa kahit saang parte ng katawan. Napahinga siya nang makitang ligtas sila. Nang ikutin niya ang paningin ay halos hindi siya makapaniwala sa naging itsura ng buong restaurant. Halos lahat ng gamit ay puro sira. Maraming tao rin ang nakahandusay at iilan lang doon ang mga tauhan ng boss niya. Nais niyang tanungin kung sino ang mga taong yun, pero hindi niya naman magawa. Masyado siyang natakot dahil sa nangyari. Akala niya kasi ay doon na siya mamamatay. Mabuti na lang at naprotektahan sila ng kanyang boss. Pupuntahan na lang sana niya ang kanyang alaga nang makita ang isang taong nakaitim. Buhay pa ito at itinutok ang baril sa kanyang alaga. Hindi na siya nagdalawang isip pa na iligtas ito. Tumakbo siya papalapit kay Clark at niyakap ito. Bigla na lang niyang naramdaman ang bala ng baril na bumaon sa kanyang balikat. "Reyna!" Sigaw iyon ng boss niya at narinig niya yon ang sunod-sunod na putok ng baril. "Mami!" Sigaw naman ito. Ayos ka lang ba, Clark?" Tanong niya sa bata. "Mami, ayos ka lang ba?" Naiiyak nitong tanong. Ngumiti siya ngunit agad na napangwi dahil sumakit ang tama niya sa balikat. Mabuti nga at malayo sa bituka ang naging tama niya. "Ayos lang ako, baby." Sagot niya, ngunit ang totoo ay nandidilim na ang paningin niya. Napapikit na lamang siya at pilit na ininda ang tama ng baril. Marami na ring dugo ang nawala sa kanya at anumang oras ay mawawala na siya ng malay. "Reyna! Hey! Don't you dare close your eyes. Idadala ka namin sa ospital." Natatarantang saad ang boss niya. "Mami, huwag mong ipipikit ang mata mo ha. Kundi iiyak ako." Saad ni Clark. "Huwag nga kayo mag-alala sa akin. Kaya ko pa namang tiisin ang sakit." Anya, kita niya ang pag-iling ng boss niya at binuhat siya. Naramdaman na lang niya ang pagtakbo nito habang karga siya. Mabilis silang nakarating sa kotse dahil sa pagtakbo nito. Nais niyang hawakan ang kamay ng bata dahil kita niya ang pagtulo ng luha nito. Pero hindi niya na talaga kaya. Tuluyan ang napapikit ang kanyang mga mata. "Reyna!" Iyon ang huli niyang natandaan nang mawalan siya ng malay. Hindi niya alam kung ilang oras siyang natulog at nang magising siya ay nakita niya ang alaga na nasa tabi nito at nakayuko. "Clark," bulong niya. "Mami, gising ka na. Please, huwag mo na ulit gagawin yun. Promise ko na hindi na ako magiging masungit sa'yo. Hindi na ako magiging makulit at palagi na kitang susundin. Gagamitin ko na po ang po at opo at kahit hindi ako sanay. Basta, huwag mo na lang ako tatakutin ng ganon." Sunod-sunod na sabi ng bata, kung kaya't siya ay nagulat. "Clark, huwag ka mag-alala sa akin. Ayos lang naman ako. Nakita ko kasi ang lalaking yun na babarilin ka sana. Kaya sinalo ko ang bala na para sa'yo. Mas mabuti nang ako ang masaktan kesa ikaw." Paliwanag niya. "Kahit na po, Mami. Tinakot mo pa rin ako. Kahit po si Tito hindi mapakali kanina eh. Naroon po sila sa headquarters nila ngayon at inaalam kung sino ang mga lalaking kumalaban sa atin." Sagot nito. Nais niyang mapangiti dahil sa sinabi ng bata. Ito kasi ang unang pagkakataon na ginamitan siya nito ng salitang po. Dapat pala ay noon pa ako nabaril. Para lang gamitin mo na yung po yung pagsasalita mo sa akin.
Nagpabaril na lang sana ako dati pa. Anya, Mami, wag nga po kayong magsalita ng ganyan. Nakasimangot nitong Saad kaya tuluyan na siyang napatawa. Pinilit niyang lapitan ang alaga at niyakap. Labis ang takot na nadarama niya nang makita itong tuka ng baril kanina. Para siyang aatakihin sa puso. Mabuti na lang at mabilis niya itong nayakap kaya naprotektahan niya. Nasa ganoon silang tagpo nang biglang pumasok ang kanyang boss. Para itong nakahinga ng maluwag dahil sa nakita. Mabuti naman at gising ka na. Wika nito. Sa balikat lang naman po ang tama ko, Klein. Anya, kahit na, pinag-alala mo pa rin kaming dalawa ni Clark. Kung sakaling nawala ka sa amin, baka inubos ka na lahat ng tauhan ng organisasyon na yun. Wala silang karapatan na patayin ang taong mahal ko. Nito, nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Tila ba ay nabingi siya? Ha? Naitanong na lang niya. Clark, pwede bang lumabas ka muna? Naroon ang mga tauhan ko. Mag-uusap lang kami ni Mami. Wika nito habang nakatingin sa bata. Si Clark naman ay tumango at dali-daling lumabas. Ngayon ay silang dalawa na lang ang naiwan sa kwarto. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa higaan at nang makarating doon ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Ano yung sinabi mo kanina? Tanong niya. Ang sabi ko, mahal kita at wala silang karapatan na patayin o saktan ka. Dadaan muna sila sa kamay ko bago kanila magalaw. Sagot nito, hindi siya makapaniwala. Talaga bang umamin sa kanya ang boss niya? Mahal mo ako? Tanong niya ulit. Matagal na rin na. Unang pagkikita pa lang nating dalawa ay umibig na ako sa'yo. Kaya nga ako nagsusungit sa'yo para mapansin mo ko. Nagsiselos ako kay Clark dahil tinatawag mo siyang baby. Tapos ako hindi. Sagot nito. Matanda ka naman na kaya bakit pa kita tatawaging baby? Tanong niya. Bakit si Clark? Matanda na rin naman pero baby pa rin ang tawag mo sa kanya. Ang unfair mo, Reyna. Saad nito at napanguso. Para kang bata, Klein. Anya, Reyna, umaamin ako dito tas tatawanan mo lang ako. Tanong nito. Mahal din kita, Klein. Saad niya. Ano? Pwede bang ulitin mong sinabi mo? Baka kasi nabibingi lang ako. Wika nito. Ang sabi ko, mahal din kita, Klein. Noong una, naiinis ako sa'yo dahil sobrang sungit mo sa akin. At dahil din doon, kaya nahulog ako. Hindi ko alam ngunit para bang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi mo ako sinusungitan. Nagtataka nga ako kung bakit pagdating sa inyong dalawa ni Clark, mahaba ang pasensya ko. Para tayong aso at pusa sa mga nakalipas na araw. Pero yun din pala ang magiging dahilan kung bakit ako nahulog sa'yo. Mahal kita, Klein. Masinsin niyang Saad. Totoo yun. Sa mga nakalipas na buwan ay nahulog na siya sa masungit niyang boss. Nagising na lang siya isang araw na mahal niya na pala ang boss niya. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, Reyna. Akala ko ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Masaya akong malaman na mahal mo rin ako. Wika nito. Ngumiti siya at naramdaman niya na lang ang paghawak nito sa kanyang mga pisngi bago lumapat ang labi nito sa kanya. Hey tito, bakit mo kinakain ang lips ng mami ko? Sigaw iyon ng kanyang alaga kaya dali-dali silang napabitaw ni Klein. Storbo ka talaga kahit kailan, Clark. Bakit ba pumasok ka kaagad? Naiinis na tanong ni Klein. Klein! Sigaw niya. Mabuti na nga lang at pumasok kaagad ang bata. Baka kasi kung saan pa umabot ang halikan nilang dalawa. Halos 5 araw ang itinagal niya sa ospital. Gusto na nga sana niyang umuwi pero masyadong makulit ang boss at alaga niya. Nais na mga ito na masiguro ang kanyang kalagayan bago sila umuwi kaya nagtagal sila sa ospital. Ngayon nga ay nagluluto siya ng umagahan para sa boss at alaga niya. Sinigurado niya talagang maaga siyang magigising para lang maipagluto ang mga ito. Uy, ano yan? Pinagluluto mo ba ang mag-ama mo? Tumigil ka nga dyan, Shane. Pasasalamat ko lang to sa kanila dahil binantayan nila akong dalawa sa ospital. Sagot niya. Basta na lang kasi sumulpot ang kaibigan niyang si Shane. Alam na nito ang relasyon nila ng boss niya. Pagkarating kasi nila ng mansyon ay agad na ipinatawag ni Klein ang mga tauhan at kasambahay nito. Ipinaalam nito ang relasyon nilang dalawa.
Hindi pa rin talaga kumukupas ang hula ko. Sabi ko na nga ba at magiging kayo ni Senyorito Klein eh. Anito, hindi nga rin ako makapaniwala na mahal ako ni Klein. Sad niya. Sus! Nagtaka ka pa. Sa ganda mo ba namang yan, imposibleng hindi siya mahulog sa'yo. Halos oras-oras nga na itinatanong ka niya sa amin sa tuwing hindi ka na nakikita. Sa mga tinginan pa lang ni Senyorito sa'yo noon, alam ko na kaagad na may nararamdaman siya sa'yo. Wika nito. Kahit na, ang sungit kaya niya sa akin. Anya? Hay nako Reyna, kung alam mo lang talaga. Wika nito. Napailing na lang siya at nagpatuloy na sa pagluluto. Pagkatapos ay naghain na siya ng pagkain. Ilang sandali lang din ay bumaba na ang boss niya at karga nito ang pamangkin. Good morning, Mami! Bati ng alaga niya, kaya agad siyang napangiti. Lumapit siya dito at agad na binuhat ang bata. Kumusta ang tulog ng baby ko? Malambing yung tanong. Ayos lang po, Mami! Sagot nito. Ibinaba niya ang bata sa upuan at nagsandok ng kanin. Nakasanayan niya na yun, kaya palagi niya itong ginagawa sa bata. Really, babe? Siya lang talaga ang pagsisilbihan mo? Paano naman ako? Pagmamaktol ng lalaking kanina pa nakatingin sa kanilang dalawa. Magsandok ka na lang ng sayo, Klein. Malaki ka naman na at kaya mo ng sarili mo. Anya? Gusto ko lang naman magpalambing eh. Ayaw pang gawin. Parang hindi girlfriend. Hindi niya yata ako mahal. Mas mahal niya pa yata si Clark kesa sa akin. Pagbubulong nito, napailing na lang siya dahil sa sinabi nito. Sabihin man mabilis ngunit may relasyon na kaagad sila ng boss niya matapos silang magkaaminan sa ospital. Hindi kasi siya nito tinigilan ng tanong nung nasa ospital pa silang dalawa, kaya sinagot niya na kaagad ito kahit pa walang ligawan na nangyari. Pati ba naman bata papatulan mo, Klein? Naiinis niyang tanong. Hindi ito umimik at nagpatuloy na lang sa pagkain. Matapos nilang mag-umagahan ay pinaliguan na niya ang alaga. May pasok kasi ito ngayon sa school. Babe, hayaan mong si Shane ang magbantay ngayon kay Clark sa school. Wika ni Klein. Nasa tapat na siya ng pinto at hinihintay na lang si Clark na lumabas. Umihi kasi ito saglit at ayaw magpasama. Ha? Bakit naman? Tanong niya. Magbanding tayo, babe. Palagi na lang si Clark ang kasama mo. Paano naman ako? Ako kaya ang kasintahan mo dito. Mas mahal mo talaga siya kaysa sa akin, oh. Nagtatampo nitong Saad. Oo na po, kamahalan. Sana lang ay pumayag si Clark dyan sa gusto mo. Anya, papayag yun. Nakausap ko na siya kanina. Saad nito. Nang matapos si Clark ay agad na itong nagpaalam sa kanilang dalawa. Totoo ngang pumayag itong si Shane ang magbantay sa bata. Kilala niya kasi ang alaga. Ayaw nitong may ibang nagbabantay sa kanya sa school maliban sa kanya. Kaya nakakapagtaka na pumayag itong bantayan ni Shane. Siguro ay may sinabi ang boss niya kaya pumayag ito. Nang makaalis ang alaga ay agad din silang umalis ng boss. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, kaya minabuti na lang niyang manahimik. Tumagal din ng isang oras ang biyahe nila bago narating ang isang lugar. Malawak na lupain yun at may lawa sa gitna. Kotse ang dala nilang dalawa at nang bumaba at nagulat sila dahil may pagkain pala sa compartment ng kotse. Pinaghandaan mo talaga to, no? Tanong niya. Siyempre naman, first time natin mag-date at hindi pa natin kasama si Clark, kaya dapat lang napaghandaan ko to. Sagot nito. Napailing na lang siya at tinulungan nito sa paghahanda ng kanilang pagkain. Pagkatapos ay agad siyang napaupo. Humiga naman si Klein sa kanyang hita at hinimas naman ang buhok nito. Babe, masaya ka bang kasama ako? Hindi pa naman nagtatagal ang relasyon natin pero sigurado na akong ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Saad nito. Oo naman, Klein. Kahit na palagi mo pa rin akong sinusungitan ay mahal kita. Hindi ako nagsisi na minahal ko ang isang katulad mo. Anya, talaga? Paninigurado nito. Oo naman. Ikaw ba? Masaya ka ba sa akin? Tanong niya. Dapat pa bang itanong yan, babe? Tanong nito. Malay ko ba? Basta Klein, palagi mong tatandaan na mahal kita kahit na ano mangyari. Anya, magpakasal na kaya tayo? Tanong nito. Tumigil ka nga dyan, Klein. Araw pa nga lang itinagal ng relasyon natin eh. Tapos gusto mo na agad magpakasal. Tanong niya.
Bakit? Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Balik nitong tanong. Hindi naman sa ganon, Klein. Masyado lang kasing mabilis. Mabuti pang mag-enjoy na lang muna tayo sa relasyon natin ngayon. Saka na yung kasal na iniisip mo. Sagot niya. Sige, pero sa akin ka magpapakasal ah. Maliwanag ba? Paninigurado nito. Oo naman. Sagot niya. Tumagal pa sila ng halos 3 oras sa lugar na yon. Wala silang ibang ginawa kundi pagmasdan ng kalikasan. Tahimik ang lugar kaya narelax sila. Nasiyahan ka ba sa date natin kahit ganun lang? Tanong ni Klein sa kanya. Oo, mas gusto ko nga ang date na katulad ng ganun kesa sa kumain pa tayo sa mga mamahaling restaurant. Gastos lang yun. Sagot niya. Mabuti naman kung ganun. Sa susunod, kasama na natin si Clark sa pagpunta dito. Wika nito. Tumango na lang siya bago sumakay sa kotse. Pauwi na sila at pahapon na rin kasi. Ngunit hindi pa naman nakakalayo ang sasakyan nila nang naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanila. Klein, may sumusunod yata sa atin. Kinakabahan niyang tanong. I know babe, huwag ka mag-alala. May plano ako at nagbigay na rin ako ng signal sa kapatid ko. Mabuti na lang at nakauwi na siya galing sa ibang bansa. Siya ang magliligtas sa atin. Sagot nito. Anong gagawin natin, Klein? Kinakabahan na ako. Wika niya. Huwag kang kabahan. Narito lang ako sa tabi mo. Bigla na lang siyang napasigaw nang sumulpot ang iba pang mga sasakyan. Hinarang sila ng mga ito. Hinawakan ni Klein ang kamay niya. Sumunod ka lang sa kung anong nais nilang ipagawa sa atin, babe. Paparating na ang tulong natin. Nito. Tumango siya ngunit naroon pa rin ang kaba. Sapilitan silang pinalabas sa kotse ng mga taong nakaitim at sinunod niya ang utos ni Klein. Sumunod sila sa mga pinapagawa ng mga lalaking nakaitim. Nilagyan sila ng mga ito ng piring at bigla na lang siyang nawalan ng malay. Hindi niya alam kung nasan siya. Ang huli niya lang natandaan ay ang pagpiring sa kanya ng mga lalaki at nang magising siya ay narito na siya sa isang kwarto. Nakatali ang kanyang mga kamay at ganon din ang kanyang kasintahan. Ang kaibahan nga lang ay kadena ang tali na nakakabit sa katawan ng kasintahan. Klein! Tawag niya dito. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata at tumingin sa kanya. Babe, ayos ka lang? Tanong nito. Oo, ikaw ba? Tanong niya. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Makakalabas tayo dito. Wika nito. Yan ay kung papayagan ko yun mangyari. Siguro nga, makakalabas kayo. Pero malamig na bangkay na. Pareho silang napalingon ni Klein sa nagsalita at halos hindi makapaniwala kung sino ang taong iyon. Renz? Tanong niya. Ako nga. Hi Reyna, namiss mo ba ako? Tanong nito. Bakit mo ginagawa sa amin to? Tanong niya. Wala ka namang ginawa sa akin Reyna. Pero tong kasintahan mo, meron. Siya ang may kasalanan ng lahat kung bakit ako nalubog sa utang. Dapat niyang pagbayaran ng mga yon. Wika nito. Shut up Magno. Nararapat lang sa'yo yun. Sabat naman ni Klein. No. Nang dahil sa'yo, nalugi ang negosyo ko. Sigaw naman ni Renz. Negosyo? Yun pala ang tawag mo sa pagbebenta ng mga drugs? Hindi mo ba alam na maraming buhay ang nasisira dahil dyan sa negosyong tinatawag mo? Tanong pa ni Klein. At bakit ikaw? Isa kang mafia boss, Lazaro. Marami na ring pinatay dahil dyan sa organisasyon na kinabibilangan mo. Kung ako ay nagsisira ng buhay, ikaw naman ay pumapatay ng buhay. Wika nito. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Ayaw niyang maniwala na isa itong mafia boss. Marami na siyang naririnig na masasama tungkol dito. Pilit niyang iniwasan ang mga yun, pero ang kasintahan niya pala ay isang mafia boss. Ibang trabaho ko sa ginagawa mo, Magno. Masasamang tao lang ang pinapatay ko. Hindi katulad mo na lahat ay damay. Wika ni Klein. Ang yabang mo talaga, Lazaro. Sige lang, magyabang ka lang. Dahil iyan na ang huling yabang mo. Mamamatay ka na sa mga kamay ko. Saad ni Renz. Yun ang akala mo. Nakangiting saad ni Klein. Bago pa man makapagsalita si Renz ay bigla na lang silang nakarinig ng putukan. Hindi niya na nasundan ang mga pangyayari at naramdaman niya na lang ang pag-alis ng tali ni Klein sa katawan niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga siya makapaniwala na isang mafia boss ang kasintahan niya.
Let's go babe. Kailangan na nating makalabas sa building na to. Sabi sa kanya ni Klein. Agad na siya nitong hinila. Makapal na usok ang bumungad sa kanya nang makalabas sila. Nakikipagbarilan na ito sa mga nakaitim na lalaki habang siya ay nakayakap lang dito. Kalalabas niya pa lang sa ospital pero parang maisusugod na naman siya roon dahil sa nangyari ngayon. Klein! Sa likod mo! Sigaw niya nang makita ang isang lalaki na babarili na sana sila. Agad na umikot si Klein at binaril ang lalaki. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Marami silang nakakasalubong. Pero mabuti na lang at magaling sa pakikipagbarilan si Klein. Kaya agad niya itong napapatay. Hanggang sa makalabas sila ng building ay nakayakap lang siya sa kasintahan. Kailangan na kaagad nating makaalis sa lugar na to, Reyna. Paniguradong ilang segundo na lang ay sasabog na ang bombang itinanim ni Clary dito. Wika nito. Kahit na nagtataka ay sumunod na lang din siya sa kasintahan. May isang itim na kotse na nakaparada sa labas ng building at iyon ang sinakyan nila. Nagmamadali silang umalis sa lugar na yun at nang umalis na nga sila ay agad na may sumabog. Nang lingunin niya ito ay roon ito nakita sa gusali na inaapoy na. Mabuti na lang at hindi tayo nadamay sa pagsabog. Wika ng katabi niya. Buong biyahe nila ay tahimik lang siya at nang makarating sa mansyon ay dumiretso siya sa sala. Babe, ano bang problema? May nagawa ba ako? Bakit kanina ka patahimik? Tanong nito. Totoo ba ang sinabi ng lalaking yon? Na mafia boss ka? Tanong niya. Oo, I'm a mafia boss. Sagot nito. Klein, ayoko sa mga mafia boss. Marami na akong naririnig tungkol sa mga yan. Masasama kayo at pumapatay ng tao. Paano mo nasisikmura ang ganyang gawain? Tanong niya. Reyna, makinig ka sa akin. Oo, pumapatay kami pero ang pinapatay lang namin ay yung mga nagkasala sa batas. Katulad ni Magno. Nakipagkilala lang siya sa'yo dahil akala niya ikaw ang ina ni Clark. Sagot nito. Ano? Naguguluhan niyang tanong. Natandaan mo ba nung una ay pinabantayan ko sa school si Clark? Lumapit siya sa'yo dahil akala niya ikaw ang ina ni Clark. Isang drug lord si Magno at galit siya sa akin dahil pinagbagsak ko ang negosyo niya. Babe, hindi kami masasamang tao. Ginagawa lang namin kung ano ang nararapat. Pagpapaliwanag nito. Paano ako? Kung ganito ang trabaho mo na palaging nasa bingit ng kamatayan ng buhay mo. Anya, alam ko. Pero huwag ka mag-alala sa akin. Maingat naman ako. Kapag hindi ko na kaya ay titigil na rin ako sa trabahong ito. Nariyan naman ang kapatid ko para tulungan din ako. Tumango siya. Naiintindihan niya pero ayaw niya pa rin ang trabaho ng kasintahan. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Mahal niya ito kaya kailangan niyang tanggapin kung anong klaseng trabaho ang meron ito. Hey brother! Sabay silang napalingon sa nagsalita at gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang lalaking iyon. Ikaw? Sigaw niya at nagmamadaling lumapit sa lalaki bago pinagsasampal. Ouch! Ano bang problema mo, babae? Bakit mo ba ako sinasampal? Klein, ilayo mo nga ang babae mo bago ko pa yan masaktan. Sigaw naman ng lalaki pero wala siyang pakialam. Ikaw ang masasaktan ko. Hayop kang lalaki ka. Sigaw niya. Naramdaman niya ang pagpulupot ng kamay ni Klein sa kanyang bewang at pilit siyang inaawat. Babe, kilala mo ba ang kapatid ko? Tanong nito sa kanya. Kapatid mo tong hayop na to? Nagtataka niyang tanong. Oh, well, ampun siya ng mga magulang ko kaya basically magkapatid kaming dalawa. Mas matanda siya sa akin pero hindi ko siya tinatawag na kuya dahil ayaw ko. Sagot nito. Ang lalaking to ang nakabuntis sa ate ko. Sigaw niya. Matagal niya na itong hinahanap. Kuya lang pala ito ng kasintahan niya. Isang beses niya nang nakita ang picture ng lalaking ito sa cellphone ng ate niya. Pero tandang-tanda niya ang pagmumukha nito. Ito ang bumuntis sa ate niya at kumuha ng pamangkin niya. You are Rhea's sister? Tanong nito. Oo. Bakit mo iniwan ang kapatid ko matapos mong buntisin? At talagang tinangay mo pa ang anak niyo? Sigaw niya. Bigla siyang natahimik nang may mapagtanto. Pamangkin ni Klein si Clark at posibleng ang lalaking ito ang ama ni Clark dahil may pagkakahawig ang dalawa. Ibig sabihin ay pamangkin niya rin si Clark. Nasaan siya? Gusto ko siya makausap. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya.
Saad nito, ngunit sumama lang ang tingin niya sa lalaki. Akala mo ba ay ganun na lang yon, ha? Hoy lalaki! Hindi biro ang pinagdaanan ng ate ko nung nawala ka sa buhay niya. Magdusa ka kung ano man ang pinaggagawa mo sa sarili mo. Anya, kailangan ko na siya makausap. Pero gusto ko munang makita ang anak ko. Where is he? Tanong nito. Nasa kwarto niya, Clared. Paniguradong nagpapahinga na yon. Sagot ni Klein. Tumango ang lalaki at nagmamadaling umalis kaya silang dalawa na lang ni Klein ang naiwan sa sala. Talaga bang ate mo ang babaeng nabuntis ni Clared? Tanong ni Klein. Oo, Klein. Isang beses ko lang nakita ang litrato ng lalaking yon. Pero sigurado ako na siya ang nakabuntis kay Ate Rhea. Masaya akong malaman na pamangkin ko pala si Clark. Kaya pala pamilyar ang mga mata niya. Dahil namana niya to kay ate. Magaan din ang loob ko sa kanya nung una naming pagkikita. Paliwanag niya. Mabuti naman kung ganun. Matagal na rin kasi naming hinahanap ni Clared ang nanay ng anak niya. Nito. Maraming nangyari ngayong araw pero ito pa rin siya. Nasa piling pa rin ng lalaking mahal niya. Isa itong mafia boss na kinaayawan niya sa lahat dahil pumapatay ito. Siya rin ang kapatid ng lalaking kinamumuhian niya pero masyado niya itong mahal para iwanan. Hindi niya nga yata magagawang iwan ng lalaki dahil hulog na talaga siya dito. Babe, biglang saad nito at lumuhod. Hindi niya alam ngunit para bang kinakabahan siya nang makita itong nakaluhod. May dinukot ito sa kanyang bulsa. Maliit yun na kahon at nang binuksan ay may laman itong gintong singsing. Hoy, bakit ka nakaluhod dyan? Tumayo ka nga. At baka may makakita sa'yo. Mamaya ay iba pa ang isipin nila. Anya, hindi ako tatayo rito hanggat hindi mo sasagutin ang tanong ko. Kaninong umaga lang, sinabi mo dapat na mag-enjoy tayo sa relasyon na meron tayo. Pero dahil sa nangyari, dun ko naisip na hindi ko na dapat ito patagalin pa. Reyna, alam kong bago lang ang relasyon nating dalawa pero nais kong malaman mo na mahal kita. Hindi ko nga yata makakaya kung mawawalay ka sa akin. Ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Ikaw ang nais kong maging ina na magiging anak ko. Wala akong pakialam kung bago lang itong relasyon natin. Ang gusto ko ay magpakasal na tayong dalawa. Hindi mo lang alam ang takot na nararamdaman ko kanina habang pinagmamasdan kitang nakatali. Pangalawang beses mo na ako tinakot, babe. Akala ko mawawala ka na sa akin. Mabuti na lang at sakto ang pagdating ni Clared. Reyna, mahal na mahal kita. Will you marry me? Nito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Nakaluhod lang naman ang lalaking mahal niya sa harapan niya at inaalok siyang magpakasal. Klein, oo, mapahig na ako magpakasal sa'yo. Sagot niya. Ngumiti ang lalaki at isinuot sa kanyang singsing. Hinalikan siya nito at buong puso niya namang tinanggap. Kanina lang ay umaayaw pa siya pero ito sila ngayon. Engaged na agad. Wala na siyang pakialam kung bago pa ang relasyon nila. Mahal niya ang lalaki at mahal din siya nito. Alam niyang may mga panibagong pagsubok na darating sa kanilang buhay pero handa siyang harapin ito bilang asawa ng lalaki. Mahal niya ito, gaya ng pagmamahal ng lalaki sa kanya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Babysitting the Billionaire's Nephew. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!